Nagprotesta ang ilang militanteng grupo laban sa anilay marahas na demolisyon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Nagpetisyon sila sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang Urban Development and Housing Act o UDHA. At bukod sa mga demolisyon, tinutuligsa rin ang mga rallyista ang patuloy na pagtataas ng presyo ng langis. Live mula sa Menjola, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, nagmula pa nga sa iba't ibang panig ng Metro Manila ang mga ralistang nagsagawa kanina ng kilos protesta dito sa Menjola. Umpisa pa lang ito ng kanilang sunod-sunod na protesta laban sa batas na Urban Development and Housing Act na umano'y ginagamit para sila ay ma-demolish. At bago nga sila magtungo dito, dumaan sila sa Korte Suprema para magsumiti ng petisyon laban sa mga demolisyon. Ipinuprotesta nilang RA 7279 o UDHA na ginagamit daw ng pamahalaan para sa walang habas na demolisyon sa mga bahay ng informal sector sa Kamaynilaan. Naisabatas ang UDHA noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Partikular nilang tinututulan ang paggamit daw ng pamahalaan sa isang probisyon ng batas para raw magsagawa ng demolisyon kahit walang court order. Bukod sa mga kilos protesta, may nakahain na raw na panukalang batas sa Kongreso para ipawalang bisa ang UDHA na tinawag nilang Urban Demolition and Homelessness Act. Ako po ay nanguna na maghain ng isang panukalang batas, yung House Bill 5443, na hinihiling nating i-repeal yung UDHA law, no? Dahil hindi po yan kumilala o nagtaguyod sa karapatan ng ating mga maralita, lalo na sa karapatan nila sa maayos at makataong paninirahan. Bitbit ng mga ralista sa Korte Suprema ang isang petition for prohibition and mandamus para pigilan ang pamahalaan sa paggamit ng UDHA law na magsagawa ng demolisyon ng walang court order. Hinarap naman sila ni Supreme Court Administrator Attorney Midas Marquez na nangakong agad aaksyonan ang kanilang petisyon. Distribute natin kaagad sa mga justices para mabasa kaagad at masama kaagad sa agenda. Mainam po kung maisasama agad sa agenda. Kailan po ba susunod na NBank? Titingnan ko lang kasi ang alam ko naka-recess tayo ngayon eh. Pero baka after Holy Week yata. Malapit na rin naman yan sa Baguio siguro. So, papasama ko doon. Pero nilino ni Marquez oras na maglabas ng kautusan ng Korte Suprema patungkol sa UDHA law. Hindi nito magagarantihang titigil na ang mga demolisyon. May iba naman daw kasing batas na pinagbabatayan ng pamahalaan para magsagawa ng demolisyon. Bago umalis ng Korte Suprema, nagsagawa ang grupo ng pagsasadula sa hirap na pinagdaraanan nila dahil sa mga demolisyon. Payapa naman nag-disperse, Jessica, ang mga ralista bago ang mag-alas 7 ng gabi kanina. Itinao nila yung kanilang protesta isang araw bago ang ika-20 taong anibersaryo ng pagkakapasa sa UDHA law na naisabatas noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Itong UDHA law, kung minsan ay tinatawag ding Lina Law, halaw dun sa panukala o nagpanukala nito si dating Senador Joey Lina. Jessica? Okay, Rafi, hindi masyadong malinaw sa akin kanina, no? Pero sinabi ba ni Attorney Marquez ng Supreme Court na ililinya nila ito sa agenda ng unbanked session ng Supreme Court? Tama ba yon? Jessica, ang nasabi nitong si Attorney Midas Marquez ay ililinya niya ito sa pag-uusapan ng mga justices sa Baguio. Kapag sila ay nakita-kita doon, ililinya raw niya itong kahilingan ng mga urban poor groups na pag-usapan na itong pag-question nga sa naturang batas, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.